Isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Muli po, ako ay narito upang magbahagi ng maiksing mensahe na mula sa Diyos. Sabagat ito po ay napakahalaga sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Kasi nga po, sa ating panahon, di po lingid sa atin na yung salita ng ating Panginoong Jesucristo na talaga pong sa mga huling araw na ito ay darating po yung mga mapanganib na panahon. Yung tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga malalayaw, mga walang pag-ibig sa kapwa. Ngayon po nagaganap po yan sa ating panahon. Pati po yung mga salot, mga dilobyo na dumarating sa ngayon po. Ang nais ng Diyos kasi sa ating lahat na mga tao na narito sa sanlibutan, ang nais po ng Diyos ay tayo'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Sabi po rito sa Timoteo, may sinabi po rito si Apostol Pablo sa aklat ni Timoteo na ang nais ng Diyos lahat ng tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. So ang kaligtasan po, mga minamahal, ay talaga pong nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Lahat ng tao maligtas. Ngunit hindi rin po mangyayari nga po yung sinabi na nais ng Diyos lahat ng tao ay mangaligtas. Bakit po? Sapagkat hindi pong lahat ng tao tumatanggap sa katotohanan. Kasi ang makapagliligtas po sa atin, mga minamahal, ay makaalam ng katotohanan ang bawat tao upang maligtas. Hindi po sa pamamagitan ng sinasabi nila na tayo'y umanib sa kanilang iglesia para maligtas daw po tayo. Hindi po yun Maliligtas po tayo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at upang tayo'y makaalam ng katotohanan. Bakit po? Sapagkat ayon nga po dito sa Timoteo sa Kapitulo 2, talatang 1. Ang sabi rito, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ito po ay sinabi na itinuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo sa lahat na ang wika'y manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Kaya ang tungkulin po natin ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi po magwelga, hindi po magsalita ng laban sa gobyerno, kundi ang layunin po, ang nais po ng aral ng Panginoon na tayong mga nakakakilala kay Kristo ay manaing manalangin, mamagitan na patungkol sa lahat ng mga tao. Hindi po para makisali sa mga nagwiwilga, sa mga nanggugulo sa kapaligiran, sa mga kalsada. Huwag po tayong sumama diyan, mga minama. Sa inyo po na mga nagsisampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, huwag po tayong sumali diyan sa mga ganyang gawain, yung mga wilga, yung mga ganyang pag-aalsa laban sa gobyerno. Huwag po nating sayangin ang buhay natin diyan. Kasi ang aral po sa atin, ang sabi ay manaing tayo, manalangin tayo, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y
mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yan. Yun po talaga ang nais ng Diyos eh. Kagaya nga po nung isang kapatid, siya po yung nag-send po ng mga pag-aalsa laban sa gobyerno. Mali po eh. Kasi ayon nga po dito sa ating nabasa tayo ang ating tungkulin ay manaing manalangin, mamagitan, patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yan. Kaya ang nais pala ng Diyos talagang na tayo manaing manalangin patungkol sa mga hari, ipanalangin natin yung mga hari, yung mga nasa mataas na kalagayan, yung mga namamahala sa ating bansa, ay ipanalangin po natin sila upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Upang tayo maging payapa at tahimik sa buong kabanalan ng ating pamumuhay, kahusayan. Hindi po yung tayo po ay nakikigulo sa anumang mga kaguluhan ng sanlibutan. Kundi tayo po ang kailangan ay tayo'y manalangin, mamagitan, upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa ating pamumuhay. Bakit po? Sa talatang 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayun po pala ang layunin, mga kapatid. Ang nais po talaga ng Diyos, ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Dahil ang katotohanan po, ito po yung magliligtas eh. Nais kasi ng Diyos na lahat ng tao ay mga ligtas. Paano po maliligtas? Makaalam ng katotohanan. Kaya nga, maraming mga pastor, mga born again na gumagamit ng talata ng John 14:6, no? Sa Juan 14:6, nang sabi ng Panginoon Jesucristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." So, pwede po tayong marami pong gumagamit niyan. Ngunit, ang dapat po ay tayo muna yon ang makaalam ng katotohanan. Kasi pagka ang aral ng isang tao ay hindi pawang katotohanan, may halo po na kasinungalingan, paano po natin isasabihin na nakikilala na natin ang katotohanan? Sapagkat si Kristo ang wika, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, ang katotohanan matatamo. Ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng katotohanan. Tayo maliligtas kapag nakilala natin ang katotohanan. Dapat makilala natin si Kristo. Kasi siya po yung daan. Siya po yung katotohanan. Walang makararating sa Ama, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya kung ang aral po natin may halong kasinungalingan, ay hindi po yan makapagliligtas. Kasi ang kailangan po talaga dyan dalisay na salita ng Diyos. Ang ating ipahayag, ang ating tinanggap, ang ating isa sa buhay. Dahil yan po ang katotohanan. Yan po ang magliligtas sa atin, ang katotohanan. Si Kristo po ay katotohanan. At walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi po siya nagsalita ng kasinungalingan. Kaya kung halimbawa tayo na mga nagpapakilalang sa Diyos, halimbawa, tapos kayo na mga born again na Christian, kaya nga po, minsan masasabi natin na kahit maraming nagsasabing Kristiyano sa ating bansa, ay dumarating pa rin po ang salot.
Dahil nga po, ang tao ay nahuhumaling sa kalayawan. Kahit yung mga nagpapakilalang born again, mga Christian, katulad nitong isang pastor ng Mindanao, yung inangkinan niya yung pagiging siya na raw si Kristo. Wala raw makarating sa Diyos kung hindi sa pamamagitan niya. Kung wala raw pirma niya, hindi raw maliligtas. Kailangan lahat daw ng maliligtas dadaan sa kanya. Isipin niyo po yung mga kasinungalingan na yan. Inagawan niya ng titulo ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang tunay na daan, katotohanan at buhay ay si Kristo lamang, ang ating Panginoong Hesukristo. So yung mga nagpapauto dyan, kawawa po. Paano hindi po mauuto? Kasi nga po, walang puso, walang nais na masunod ang kalooban ng Diyos. Kasi po kapag ang tao ay nagnanais na makilala ang Diyos, makilala ang katotohanan, ay nagnanais po talaga Nagnanais na masunod ang kalooban ng Diyos. Nakasulat po yan dito sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, sa Kapitulo 7. Ang sabi po rito sa talatang 15. Ang sabi dito, basahin po natin, dito sa 16 na po natin basahin, 7:16 ng Ebanghelyo ni Juan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino mang tao'y nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian niyang sa kanyang nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Kita niyo po. Kaya, ang sino mang tao na nagnanais na masunod ang kalooban ng Diyos ay malalaman mo yung aral kung totoo o hindi. Halimbawa, yung kagaya na sinabi ng pastor na Abuloy, yung sa Mindanao po, sabi niya, hindi daw makakapunta kayo sa langit pag hindi kayo dumaan sa kanya. Hindi po totoo yun. Kasi wala pong ibang daan. Walang ibang ipinakilala si Kristo na daan, katotohanan at buhay. Kundi siya lang Siya lang talaga. Wala pong iba. Ngayon, pag may umangkin po niyan, isa pong sinungaling na pastor yan. Kasi pag may umangkin sa titulo ni Kristo, pag may umangkin sa titulo ng Diyos, sinungaling po yun. Hindi po sa Diyos yung mga ganyan. Dahil ang salita ng Diyos ay sapat upang ating makilala ang katotohanan. Kasi ang sabi nga po, na kung ang sino mang tao, sabi niya sa 16, ulitin ko lang po, sa 7:16 ng Ebanghelyo ni Juan, ganito po, ulitin ko po. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kita niyo po, maging ang Kristo hindi po siya nangaral na imbento, hindi po siya nangaral ng sariling kanya, kundi ang aral niya po ay galing po doon sa nagsugo sa kanya. Kung ang sino mang tao sa 17, nag-iibig na gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian niya kung sa kanyang nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Kita nyo? Kaya pag ang tao nagsasalita ayon lamang sa nasusulat na salita ng Diyos, wala na pong kasing ibang katotohanan Wala na pong ibang katotohanan. Kasi nandito na po, nakalagda na lahat, naisulat na lahat ng mga lingkod ng Diyos ang katotohanan.
Ang nais ng Diyos tayo'y maligtas, ang nais ng Diyos lahat ng tao'y maligtas. Ngunit kung tayo ay magpapadala sa kasinungalingan ng maraming tao, ay ipinapahamak na lang din po natin ang ating sarili. Kaya ito po ay paalala sa ating lahat na dapat kilalanin natin. Lalong-lalo na po itong mga nagtuturo, yung mga nangangaral, na hindi dapat tayo magturo ng ibang aral. Kasi dahil lang sabi rito ang nagtuturo o nang nagsasalita ng sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Kaya, mga minamahal, sa ating pong lahat na mga nagnanais maligtas, yun po ang nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Ngunit kung ang ating pong sinusunod ay aral ng mga tao, wala pong kaligtasan doon, mga minamahal. Pag sinabi ng tao na umanib kayo sa amin, ligtas kayo, anong patunay? Magbasa sila ng isang talata, magbasa sila ng 2 talata, tapos kung ano-ano na ang sinasabi, tapos gagamit na ng mga history, mga dictionary, ay wala pong katuturan doon, mga minamahal. Dahil ang salita ng Diyos, sapat na po yan. Yan sapat na po upang tayo maligtas. Kaya manahan po tayo dito sa katotohanan, mga minamahal. Wala pong ibang makapagliligtas sa atin kundi ang katotohanan. Yan po ang nais ng Diyos tayo'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga, uulitin po natin sa Juan 14:6, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Kaya, tingnan po natin, mga minamahal, na wala pong ibang makapagliligtas sa atin. Wala pong ibang daan patungo sa Ama, kundi si Jesucristo lamang. Wala pong ibang dapat mag-angkin na pag umanib kayo dito sa amin, ligtas kayo. Dahil ang aming sugo ay totoo, anghel sa malayong silangan. Huwag po tayong maniniwala basta-basta. Dahil, oo nga po, sinasabi nila na ang kanilang sugo daw ay anghel sa malayong silangan. Pero ang aral naman ay kasinungalingan. Wala nang ginawa kundi kumamal ng maraming salapi. Magpayaman ng magpayaman. Kumapit sa mga politiko para kumita ng pera. Saan po doon ang katotohanan? May katotohanan po ba ron? Ang katotohanan po ay na kay Kristo. Si Kristo po ay hindi lumapit sa mga politiko. Si Kristo po ay hindi rin po nagpapayaman sa sarili niya. Hindi nagpakabundat sa sarili niyang tiyan. Kaya ang Kristo po na totoo, yun po ang dapat nating sundin. Sa Kanya lamang po natin masusumpungan ang tunay na kaligtasan, ang katotohanan at buhay. Siya po ang ating tagapagligtas Kaya nga ang sabi sa Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat ito ang wika nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Kaya kung gusto po natin na kaligtasan, sa katotohanan po tayo. Ang kilalanin po natin na turo, katotohanan. At para malaman po natin ang katotohanan, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo,
Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ang sino mang tao na nag-iibig na gawin ang kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung yung nagsasalita lamang sa ganang kanyang sarili. Dahil yung nagsasalita sa ganang kanyang sarili ay humahanap lamang ng kanyang sariling kaluwalhatian. Kaya muli po mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan, nawa po ay tingnan natin at kilalanin ang katotohanan. Walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang makapagpapabanal sa atin. Siya po ang makapagliligtas sa atin. Kailangan makilala natin siya. Makilala natin ang tunay na tagapagligtas, si Hesukristo na Panginoon. So muli, mga kababayan, mga minamahal, God bless po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at naway patuloy na sumainyo ang kapayapaan sa inyong buhay. Mahabag nawa ang Panginoon sa atin at ilayo tayo sa lahat ng kasamaan. God bless po sa inyo lahat.